تزدان رحاب الإيمان وتطيب حنايا الوجدان بهدايات. Ito ay para sa panlahatan. Lalaki, babae, kaya kailangan natin ng tinatawag na alhaya. So ito ay sa wikang Arabic na kung saan ay kapag ang tao ay walang haya, sa sinabi ni Propeta Muhammad SAW, pag walang modesty ang isang tao, so ibig sabihin, gagawa na siya ng lahat ng kahiyan. Hindi na siya nahiya kung gumawa ng kasalanan ng kahiyan. Bagamat yung hadith na sinabi doon na kung wala kang haya, gumawa na siya ng kasalanan. Ang ibig sabihin noon, huwag kang gumawa. Yun ang kabaliktaran noon. Na kaya ang isang tao ay hindi siya gumagawa ng tinatawag na kahiyan sapagkat dahil siya ay mayroong tinatawag na modesty. So, kahit yung haya, meron din siya tinatawag na fiqh. Hindi lang yung fiqh salat, di ba? Merong mga fiqh na fiqhul wudu. Yung ating sarili, meron din tinatawag na fiqh, yung modesty, na haya. Ibig sabihin, isa ito sa pinag-aaralan natin. Kasi pag mawala sa atin kung mayroon yung tinatawag na al-ahya, so magiging magiging isang malaking suliranin sa sangkatawan. Ito ay napakahalaga. Yung feedback. So, si Imam Ibnul Qayyim, rahimahullah, ang al-haya ay hinati niya sa 10 uri. So napakarami pa ng uri ng haya. Ibig sabihin kaya napakahalaga ito sa ating mga sarili na maalaman natin ito sapagkat ang haya, sabi nga ni Propeta Muhammad SAW, al-haya la ya'ti illa bikairin. Ang haya, wala siyang maibibigay, wala siyang maibibigay sa atin o may pagkakaloob sa atin maliban sa kabutihan. So ibig sabihin, kabutihan ang naidudulot sa atin ng haya. Kumbaga, si Adam alayhisalam, binigay na alimbawa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Si Adam, di ba? Nung si Adam na sinabihan ni Allah at si Eve na la taqraba hadhihi sajara. Sabi niya, huwag niyong lapitan ang punong kahoy na ito, sabi niya. Upang hindi kayo maging isa sa mga dalimon. So, huwag nilang lapitan yun. Yun ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, nakalimot sila, nakalapit sila at nakakain sila. So, nang mangyari yun, ay, di ba, pag sinabing modesty, ano yung modesty? Ha? Kahinhinan, ano pa? Ha? Ano? Hiya. Ba, hiya, di ba? Nahiya ka. Si Adam, nung sila kumain ng bunga ng punong kahoy na yun, anong nangyari sa kanila? Nahiya sila, di ba? So, bakit doon ang time na sila nahiya? Dahil, nung panahon na hindi pa sila kumain, nagkasama sila ng kanilang asawa, wala silang naramdaman na nakakayang bagay. Pero nung sila'y kumain, nakita nila ang kanilang mga sarili. Nakita nila yung sarili sila yung hubad. Lato na. So anong naramdaman nila? Ang naramdaman nila, ganun ang ibig sabihin ng dapat ang tao. Na ang ibig sabihin, ang tao, kung makita niya ang kanyang sarili na nalalantad, ang aurat niya, ibig sabihin, yung private body natin, dapat ang maramdaman niya ay mahiya siya. Yun ang dapat maramdaman natin. Ngayon, hindi eh. Bagkus ang ginagawa ng mga kababayan ngayon, lalo na ang mga kababayan, di ba, sa social media, sasayaw sila minsan, nakapanty na lamang.
Oh, nakapanty lang, nakalabas yung nakashort. So instead na instead na dapat magkaroon ka ng hiya dahil nakita ang iyong lantad na katawan, ang nangyari sa'yo, pinagmamalaki mo pa at pilit mong hinahanapan mo ng anong hinahanapan? Viewers. Hinahanapan pa ng viewers, nilalike, gusto niya malike siya dahil sa kanyang pinapakita niya ang kanyang sarili. So kabaliktaran yon. Dapat na ang sabi ni Propeta Muhammad SAW, al-haya layati ila bikairan o ila bikairin. Na ang haya, ang modesty, dapat ang epekto sa atin nito ay mabuti. Mabuti ito. So kapag ikaw ay walang hiya, talagang gagawin mo ang lahat. So, kaya ang haya, sabi ni Propeta Muhammad SAW, na kasama ng haya, bakit napakahalaga ng tinatawag na modesty? Dahil pag wala yung modesty, wala tayong iman. Wala tayong pananampalataya. Sinabi ni Propeta Muhammad SAW, al-haya'u minal iman. Ang haya ay mula sa pananampalataya. Ibig sabihin nun, wala kang pananampalataya din kung wala kang hiya. So, kapag may hiya ka, meron kang iman. Pag wala kang hiya, wala kang iman. Kaya magkapatid, magkasama ang dalawa. Sinabi ni Propeta Muhammad SAW, sabi niya dito, wal iman fil jannah. Samantala ang iman ay nagpapapasok sa iyo sa paraiso. Sabi niya dito, wal badau minal jafai wal jafai finnar. So sabi niya, ang iman ay parte ng pananampalataya at ang pananampalataya ay nagdadala sa iyo papasok sa paraiso. Samantalang ang ibig sabihin, yung kawalanghiyaan, kalaswaan, ay parte ng kahiyan. Iba yung hiya sa kahiyan. Ang hiya, kinahiya mo lang, ilantad yung sarili mo. Samantala yung kahiyan, yung nilantad mong sarili mo, sinadya mo, ginawa mo ang isang kahiyang bagay na hindi ka nahiya, kaya siya ay, sabi dito, sabi ni Propeta Muhammad SAW, itong kahiyan ay magdadala sa iyo sa apoy ng impyerno. So, ayun ang kabaligtaran ng tinatawag na ang tinawag Tagalog, di ba? Hiya, haya, halos magkalapit lang, di ba? Hiya sa Tagalog, haya sa samantalang malapit din siya sa tinatawag na ano ba ito? Buhay. Alhay. Alhaya. So, sinabi rito pa muli ni Propeta Muhammad SAW, ang kahalagaan ng iman sa atin sapagkat ang iman o ang haya ay composed of 10, sabi ni Ibn Qayyim rahimahullah. Isa sa mga halimbawa ng tinatawag ng alhaya ay yung pagkakaroon mo ng guilt. Guilt, ibig sabihin yung guilty ka. Nagkaroon ka ng guilt. Ano sa Tagalog yung guilty? Guilt, nagkakaroon ka ng guilt. Konsensya, guilt. Guilty ka sa isang bagay na nagawa na kung saan ay guilty ka. Halimbawa, nakagawa ka ng isang kasalanan. Iba naman yung aminado. Pag sinabing aminado, tanggap mo yon, di ba? Guilty ka, yung sabihin yung parang nakakaya yata yung ginawa ko. Guilty ka, hindi ka mapakali. Baka nakita yung ano ko. Yung babae ganun, baka nakita yung buhok ko. Kasi tinamaan, natanggal yung ano baka nakita. So guilty ka, ayaw mo ipakita kahit yung buhok mo. Yung buhok ng babae, ayaw niyang makita yung buhok niya. Kaya, nung naisip niya, parang naramdaman niya, nung oras na tinanggal niya ito, o inayos niya, may nakakita yata. Kaya nagkaroon siya ng guilty. Guilt siya, sabi niya, nakita kaya yung buhok ko? So nagkakaroon ka ng guilt.
So ito ay isang haya. Ibig sabihin, modesty to. Iniingatan mo ang sarili mo, nagkakaroon ka ng guilty. Kaya ibig sabihin, sabi ni Ibn Qayyim rahimahullah, na inati niya sa 10 ang tinatawag na al-haya. Pangalawa, sabi niya rito, isa sa mga halimbawa ng al-haya, yung mga anghel. Hindi sila tumitigil sa pagpupuri kay Allah. Sila ay incompetent sila sa pagpupuri kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ano bang ibig sabihin ng incompetence? Ha? Ha? Incompetence. Hindi nagpapaliksaan. Pag sinabing kompetensya, competence. Oh. Pag sinabing competence, nagkukompetensyahan sila. Pag sinabing incompetence, hindi ano yung sinabi mo? Hindi, sinabi niya kanina. Hindi sila nagpapaligsahan. Hindi nakikipagpaligsahan. Hindi sila nagpapaligsahan. Lahat sila pumupuri kay Allah. Pinupuri ng mga anghel si Allah, Yung may pero hindi sila nagpapaligsahan. nakikipagkompetensya. Hindi sila nagkikipagkompetensyahan, hindi sila nagpapaligsahan. So, ganun ang pagpuri nila kay Allah. Wala silang nararamdaman. Kumbaga, ang tao ngayon, nagpapaligsahan, di ba? Example lang nagpapaligsahan. Hindi trabaho nila, Ustad. Hindi gawa nila. Para nagpapalakas siya sa kanyang amo. Oh. Nagpapaligsahan, iba yung ano niya, intention niya eh. Oo. Para nahulog siya ngayon sa pagiging isang sipsip. Kasi nagpapaligsahan siya para sa kanyang amo. Hindi masama ang nagpapaligsahan sa paggawa ng kabutihan. Ba? Dahil utos yan ni Allah eh. Sabi niya, sabi niya magpaligsahan kayo sa paggawa ng kabutihan. So, pero yung nagpapaligsahan kayo para magpasikat kayo sa inyong amo, yun ang ibig sabihin ng paligsahan na hindi katanggap-tanggap. Isa sa mga halimbawa na sinabi ni Ibn Qayyim rahimahullah, generosity. Haya na kung saan siya ay generous. Ibig sabihin, yung generous, yung mapagbigay. Yun ay isang bagay na kung saan kasama sa haya. Na kapag ang isang tao ay generous, mapagbigay, halimbawa, madali siyang, yung bang, kahit hindi siya hinihingian, gumagawa siya ng bagay para magbigay. Generous siya eh. So mapagbigay siya. Dahil sa Islam, ang madamot ay, ano sabi ni Allah? Ash-shaytan, ya'idukumul faqra wal fahsya. Si Shaytan, si Satanas, ay nag-utos sa inyo nangako sa inyo ng ano? Ya'idukumul faqra wal fahsya. Ibig sabihin, nangangako sa inyo ng kahirapan at ng paggawa ng kasamaan. So si Shaytan, ang kanyang pinapangako, binubulong sa tao, ginagawa kayong kuripot. Or sinasabihan kayo, tingnan mo yung mayaman. Sabi niya, tingnan mo yung mama. So titingin ka naman ngayon, binulungan ka, bakit? Tingnan mo, di ba? Anong nakita mo? Mayaman siya. May bahay siya na maganda, may mansion siya na maganda, may pera siya. O ano ngayon ang sarili mo? Meron ka? Wala. Wala eh. O, anong Diyos mo? Hindi makatarungan yung Diyos. O, anong ginawa ni Satan sa'yo? Anong ginawa sa'yo ni Satan? Pinapatingin ka niya sa isang bagay na wala ka, na meron yung tinitingnan mo. Kaya anong may impact niya sa sarili mo? Madi-discourage ka. Madi-discourage ka, magagalit ka sa Diyos, at lalabas sa isip mo, ang Diyos ay hindi makatarungan. So ganun si Satanas, pinapangungukuhan ka niya na maghihirap ka. Maging mahirap ka. Sabi niya, maging mahirap ka. Pangalawa, tinuturuan ka niya ng
gumawa ng kasalanan. Anong kasalanan ang tinuturo ni Satanas? Ha? Pagiging madamot. Pagiging madamot. Ayaw mong magbigay ng kawang-gawa. Ayaw mong maging generous. Kaya nga sabi ang halaya, ang alhaya, ay isa sa kanyang tatak ay ang pagiging generous, mapagbigay. Si Satanas, pinapangakuan kanya na huwag kang magbigay. Binubulungan kanya, huwag kang magbigay, huwag kang maging mapagkawang-gawa. Kasi bakit? Maghihirap ka. Maghihirap ka, huwag kang magbigay ng kawang-gawa. So tinuturuan kanyang maging madamot. So pag ikay madamot, kontra sa pagiging isang alhaya. Kapag kontra sa alhaya, anong mawawala sa'yo? Dalawa, alhaya, pananampalataya, iman. Kaya ang dalawa na ito magkasama, hindi pwedeng maghiwalay. Ang iman at saka ang alhaya. Kaya pag naging madamot ka, ibig sabihin nawalan ka ng pananampalataya. Nawalan ka ng pananampalataya dahil bakit? Wala na, naging madamot ka na. Ito ang gusto ni Shaitan. Maramot ka na, ayaw mo nang magbigay. So, a person na isang generous siya, mapagbigay siya, ay isang tanda na merong kang haya. Hindi ka mapakali pag ang iyong kapitbahay ay nakita mo yung kapitbahay na hindi umuusok ng kanilang kusina at nalulungkot sila, wala silang kinakain. Samantalang ang sarap-sarap ng kain mo, may merienda, may umagahan pa, may tanghalian, kompleto. Meron pang nakatambay diyan, baka may bisita, lagay ko yung kain dito. Yung kapitbahay mo nagugutom, hindi mo man lang maabutan. Yung mga kapatid mo sa panampalataya, walang sahod, di mo man lang maabutan ng sadaka. Okay? Generous. Maging generous ka. Yun. Kaya ang pagiging generous ay tatak ng haya at pananampalataya. Samantala naman, alhaya, yung tinatawag na aurat natin or pagiging isang pagiging mahiyain. O, mahiyain siya. Halimbawa, yung pagiging, ano ba yung ano sa Tagalog, chastity? Parang malapit siya sa modesty, chastity. Kaya kami sa principal eh. Ha? Yan ang gusto ko sa'yo eh. Sinasabi mong totoo eh. Parang nangyari yan sa airport. Kaya nagkakasal start eh. Ano yan? Pakainin ako. Kaya ko lang, busog pa ako. Masabing ni Glea. Take out pa ako eh. Chastity, isa sa halimbawa ng chastity. Isa sa ano ng alhaya, sa chastity. Ibig sabihin, yung bang meron kang gustong itanong. Meron kang gustong itanong pero nahihiya ka. Napakahalaga. Halimbawa, si Ali radhiyallahu anhu nagtanong. Sabi niya rito, nagtanong siya, o nag-alangan siyang magtanong tungkol sa kanyang, dahil siya ay may asawa. Si Ali radhiyallahu anhu, isa sa mga ikaapat na kalipa ng Propeta Muhammad SAW, asawa ng kanyang anak na si Fatima. Kumbaga, parang tayo eh. Hindi ka naman nakipagtalik sa asawa mo. Pero nagkaroon ka ng tinatawag na paglalambingan. Nagkaroon kayo ng paglalambingan. So parang nagkaroon ka ng pagnanasa ba? May lumabas sa'yo na konting fluid o ano ba? Hindi mo alam. Siyempre, magkaiba yung fluid na nilabasan ng isang Islam to ha? Hindi, nilabasan talaga. Pag sinabing nilabasan ka, yun yung puti na buo ng lalaki, di ba? Kasi sa babae, sabi niyon ay hindi katulad ng lalaki. So, gusto niyang magtanong, pero nahiya siya. Nahiya siya. Yun ang ibig sabihin na gusto niyang magtanong doon patungkol doon sa kanyang pagkalalaki, pero nahiya siyang magtanong sapagkat yung kanyang asawa ay anak ng propeta. Siyempre, parang ganito, asawa ito, may asawa. Tapos yung tatay nung kanyang asawa, gusto niyang tanungin dahil ito ay halimbawa alin.
Gusto niyang tanungin yung tatay ng kanyang asawa patungkol sa pagkakaiba ng nilabasan at saka nilabasan siya dahil nakipagtalik or nilabasan siya na hindi siya nakipagtalik. So anong gagawin ko? Sabi niya, maliligo ba ako or magwuwudo lang ako? So gusto niyang itanong pero nahiya siya sa kanyang. So hindi ko maintindihan kung maano kung ano paano si Tagalog yung chastity. Ingat po rin. Pag-iingat puri, di ba? Yung pag-iingat puri, parang sa puri mo din ba? Para sa sarili mo na nahiya ka, gusto mo magtanong, nakahiya yata, baka pag-isipan nila ko na nakipagtalig ako oras ng ganito. Di ba ganun? O minsan may kumakatok sa bahay mo, tagal. Kasi nagbibis ka pa, bisita tayo. Nahiya ka ngayon, ano kayo sasabihin ko? Ba't ang tagal-tagal mo magbukas? Nung una naman, 3 katok lang, nandiyan ka na kaagad. Ngayon, marami akong katok eh. So, nahiya ka ngayon. Nahiya kang sabihin sa kanya kung ano talaga, bakit matagal kang magbukas. Yun ang ibig sabihin na ang haya ng tinatawag na chastity. So, kailangan maintindihan natin. Meron naman ng tinatawag na haya ng tinatawag na pag-ibig o pagmamahal. Pag-ibig, pagmamahal. Pag-ibig, pagmamahal. Ang pagmamahal, minamahal niya ang kanyang minamahal. Ito man ay nandyan o wala. Kasi hindi yung pagmamahal nandyan lang. Yung pagmamahal, kahit wala yung kanyang esposa, kahit wala yung kanyang asawa, esposo, wala nandyan ang lalaking asawa, pero nandun ang kanyang pagmamahal. Part of, yan ang tinatawag na totoong pagmamahal. Yan ang totoong pagmamahal sa nagmamahalan. Between two lovers, sabi nga nila. Ha? Between two lovers, in absence of one, but the love is still there. Firm, matatag, matibay. Wow, Ganda na, bakit? Ganun yun. Sa pagitan ng dalawa, ang nagpapatibay sa kanila ay pagmamahal. Pagitan man ng karagatan at kaulapan, ngunit ang pagmamahal ay abot hanggang abot hanggang kabilang bayan. Bundok man sabi nila, ang pagitan natin o karagatan man, tatahakin ko. Tatahakin ko upang ikaw ay masilayan lamang. Allah. Love between two lovers. So minsan kasi, di ba may mga mag-asawa minsan, mahal nila ang bawat isa. Pero in the absence of one, nang mawala ang isa, halimbawa nag-abroad, doon mo makikita kung talagang nagmamahalan kayo. Dahil bakit? Sa oras na wala ang asawa mo, dapat ang pagmamahal mo sa kanya, kahit na wala siya. Ibig sabihin, halimbawa yung kama mo, yung higaan nyo ng mag-asawa nyo, never na never mong merong pahigaan dyan sa kama mo hanggat hindi pinapahintulutan ng asawa mo, ng esposo mo, ng lalaki. Halimbawa, ikaw lalaki, never na never mong pahigain kung sino man ang higa sa kama mo kung hindi mo pinapahintulutan. Hindi mo gagawin yun. Bakit? Ganun ang respeto mo sa iyong asawa. Bakit? Dahil itong lugar na ito, para lamang to sa aming dalawa. In the absence of one, kahit wala yung asawa mo, suot-suot mo ang alin. Suot-suot mo ang alin pag ikay babae. Suot-suot mo yung abaya mo. Suot-suot mo yung hijab mo. Ganun ang isang asawa. Mas nagiging maingat siya dahil wala ang kanyang asawa. Hindi siya nakikihalubilo sa mga kalalakihan, kahit mga kapatid pa niyang mga lalaki. Kung merong ibang lalaki, hindi siya makikihalo, lalo na kung ang kanyang asawa ay wala.
Hindi niya gagawin yun. Dahil nangyayari ngayon, nung wala na ang asawa, wala na, nandun na, nakipag-date na sa iba. So, hindi yung totoong pagmamahal. Dahil ang pagmamahal, hindi lamang dahil magkasama kayo ng iyong kapartner, kundi ang pagmamahal, kahit wala dyan ang iyong asawa, nandun ang inyong pagmamahalan sa isa't isa. Kaya ang tinatawag na love, ang alhaya na nandun yung hub, ibig sabihin, hukbo, ibig sabihin yung pagmamahal, kahit sa absent, kahit wala ang isa, ay ikaw ay mananatiling nagmamahal. So, meron namang tinatayag na ang haya ng dignity. Dignidad. Diba? Yung tinatawag na dignidad. Example ng dignity, mga kapatid. Paano natin ipapaliwanag yung dignidad? Dignidad, parang paninindigan. Iba pa, meron pang mas maano sa paninindigan. Kasi ang paninindigan, may paninindigan, kahit mali na, naninindigan pa rin. Dignidad, ibig sabihin, ang dignidad, hindi niya gagawin ang isang bagay kung mahulog sa kahiyan ang kanyang sarili o ang kanyang lahi o ang kanyang pamilya. Yan ang dignidad. Meron siyang dignidad. Dignity. Ayaw niyang gawin ang isang bagay para lamang siya purihin. Para lamang siya itaas. Kundi iniisip niya yung kapwa niya na kung saan ay yung hiya niya, yung dignidad niya, ayaw niyang bumagsak ang kanyang lahi, ayaw niyang bumagsak ang kanyang pamilya sa kahiyan dahil meron siyang dignidad. Kahit siya ay bigyan ng ilang milyong pera, hindi niya sisirain ang dignidad na meron sila. So, ganun kahalaga ang dignidad sa halahaya. Ibig sabihin, mga politiko, di ba, ganun? Sina, umanib ka na sa akin. Eh, yung politiko na yan, magnanakaw. Oh. Boto mo lang ako, 20 na ang pila ng lugar. Oh. Bibigyan ka ng yaman para ka lang pumanig sa kanya. Sisirain mo ba yung dignidad mo? Hindi, ikaw kilala ka ng mga tao, minamahal ka ng mga tao, nirerespeto ka dahil isa kang mabuting politiko. Halimbawa, yung dignidad mo nasa maayos. Tapos itong isang politiko gusto kang kunin para bumango ang kanyang pangalan pag ikaw ay makipag-partner sa kanya. So sisirain mo ba yung dignidad mo na kung saan ay kare-respeto ka? So, ang isang taong matatag, matibay ang kanyang dignidad, nandun ang kanyang kabutihan, mapagbigay, mapagmahal, hindi niya sisirain ang kanyang dignidad. So, isa ito sa mga tinatawag na haligi ng alhaya. Kaya ang pagkakaroon natin ng dignidad, dapat lagi tayong, ibig sabihin, alam natin dapat yaon. Yes, parang dangal din siya. Yung dangal kasi, parang yung dangal ay sudan nila ba ukrami yung dignidad iba yan. Ang dangal ano yan parang pagmamahal lang yan samantala yung dignidad malawak siya. Dangal yung dangal parang ganito, nasira yung dangal niya, yung babae na iniwan niya ang kanyang asawa, sumama sa iba, sinira niya yung dangal niya. Samantala yung dignidad, iba yon. Yung dignidad, yung nandun yung kanyang pagdikisang generous, mapagbigay, mabuti, mapagmahal. Yun ang kaibahan ng dignidad. Yes. Pero yung dangal, maiba yun ang dangal. So, at isa pa, yung pagiging anghaya, yaong taong merong hiya sa kanyang sarili. Iba yung hiya na sadyang nahiya siya dahil nalantad ang kanyang sarili.
Meron namang hiya na kung saan meron namang hiya yung nahiya sa harap ng tao. Nahiya sa harap ng tao, tulad ng sinabi ng dati kanina, may tao, kahit kapwa lalaki, nahiya siya sa harap nila. Nahiya siyang magsalita, nahiya siyang itaas niya ang kanyang sarili, nahiya siya na kung saan ay, yung bang, pag nagsalita siya, baka nakatingin sila sa akin so nakakaramdam siya ng hiya. Hindi siya nahiya dahil hindi katulad ng hiya na naramdaman ni Adam alayhisalam, di ba? Si Adam, nung nahubad sila sa harap ni Allah, nahiya sila. So itong merong taong, ibig sabihin, panloob at panlabas, sadyang mahiyain siya. Nasa proper clothes siya. Tama yung pananamit niya. Pero yung may tao na mahiyain siyang magsalita. Kahit alam niya, hindi niya sinasabi yung kanyang nalalaman. Kasi mahihain siya. Alam niya yung sagot, pero hindi niya sasagutin yung tanong. So, sadyang mahihain siya. Hinihintay niya yung iba, pag baka meron pang sasagot, baka mas merong nakakaalam, bagamat siya ay alam niya, pero siya'y tahimik. Hindi siya nagsasalita o nagyayabang sa harap ng iba. Part of tinatawag na alhaya ng isang taong nahiya siya sa dalawang bagay. Panloob na hiya niya at ayaw niyang mapaya ang kanyang kapwa sa harap niya. So, dapat na magkaroon tayo ng ganong mga tinatawag na part ng tinatawag na alhaya. Sapagkat ang haya, sabi nga ni Propeta Muhammad SAW, alhaya la yahti ila bikayri. Walang naibibigay sa atin ang haya maliban na ito ay kabutihan. Kabutihan ang naibibigay niya sa atin. Kapag ang isang tao ay wala ng hiya, ano pang magagawa? Ano pang gagawin ng isang taong walang hiya? Ano pa bang gagawin ng isang tao walang hiya? Wala kang hiya eh. Kaya yan sinabi ni Propeta Muhammad SAW, al-haya wal iman, sabi niya rito, Qurana o jami'a, faida rufi'a ahaduhuma, rufi'a al-akhiraw. Ibig sabihin dito, ang haya at ang pananampalataya ay laging magkasama. Laging magkasama. Hindi naghiwalay. Parang sala. Anong kapatid ng sala? Ano yung kasama lagi ng sala? Ang faith, ang tinatawag na alhaya, kasama niya lagi ay ang iman. Ang sala, anong kasama lagi ng iman ng sala? Ha? Hindi, sala. Anong kasama ng sala? Hindi sila pwedeng paghiwalayin. Hindi nyo ba alam? Hindi pa rin nyo alam hanggang ngayon? Ha? Ibig ko sabihin, anong kasama na hindi pwedeng paghiwalayin sa sala? Kung ang haya ay hindi pwedeng ihiwalay sa kanya ang iman, ang sala naman, ano ang hindi pwedeng ihiwalay sa kanya? Saka! Saka! Yes. Ang ayat ng Quran, laging magkasama ang sala at saka. Hindi mo pwede paghiwalayin, hindi mo pwede, hindi pwede paghiwalayin ang dalawang yan. Ang sala at ang saka. Ganon din ang haya at ang iman. Hindi mo siya pwedeng paghiwalayin. Pag hiniwalay mo ang sala sa saka, hindi may tatayo ng matibay matatag ang Islam. Kaya ang sala at ang zaka, laging magkasama yan. Kaya pag ikay ay nagsasala, huwag mong kalimutan magbigay ng sakat. Kaya ang isang tao, kahit hindi pa panahon ng sakat, nagbibigay siya ng sadaka. Dahil sa kanyang paniniwala sa tinatawag na sakat. Laging magkasama ang sala at ang sakat.
So, ang iman at ang haya laging magkasama. Pag nawala ang isa, mawawala rin ang isa. Lahat sila mawawala. Kaya laging magkasama ang dalawa. Al-haya wal iman, Jeremy, ibig sabihin magkasama sila lagi dalawa. Kaya ang haya, sabi ni Propeta Muhammad SAW, al-hayahu khairun kulluhu. So ang pagkakaroon ng tinatawag na haya, modesty, lahat ito ay mabuti. Kaya si Ibn Qayyim rahimahullah, inatin niya sa 10 ang tinatawag na haya upang ang tao makapag-ingat. Dahil ang akala natin yung haya, yun lang wala tayong yung taong nahiya lang siyang ilabas ang kanyang aura, ayaw niyang makita ang kanyang mga part ng kanyang kutis o ang kanyang buhok. Hindi. Hindi lamang yan. Ang haya ay napakalawak. Napakalawak niya. Pag nakagawa ka ba ng kasalanan, kailangan ba, halimbawa, kailangan bang tanggalin mo ang iyong hijab? Kung ikaw'y babae, nakagawa ka ng kasalanan, Hindi. para magising yan. So, kailangan bang tanggalin natin yung yung hijab ng babae? Tulad nung singer na yon. Sino yung singer na Shaira? May sumisigaw, tanggalin mo na yung ano mo, hijab mo. Tama ba o hindi? Ha? Kumakanta sa sarap ng mga tao. Ano, tatanggalin na yung hijab? Yes, pag tatanggalin yung hijab mo. Kasi Dapat ang advice, tigilan mo ang pagkanta, wag mo tanggalin yung hijab mo. Kasi nalublob na yung tao, lulublobin mo pa sa kasalanan? Hindi pwede. buti pa, naka-hijab eh. Oo. Bagkus ang advice mo sa kanya, tigilan mo yung pagkanta pero wag mo tanggalin yung hijab mo. Kasi yung hijab niya, part of Islam yun. Diba? Naka-hijab na nga. Kung ang Christian nga, wala lahat. Nandun na sa kanya lahat. Kupar na nga. Gusto natin maging Muslim. Tapos yung Muslim, ha? Gusto mong kupar na todo-todo na? Hindi. Ang advice, wag mo tanggalin yung hijab mo. Kung maaari, itigil mo ang pagkanta, wag mo tanggalin yung hijab mo. Yun, kasi nga, Islam na yan, tapos ilulublog mo pa. So, imbes na tulungan mo, ilulublog mo pa. Bagamat hindi kompleto ang tinatawag na haya. Kasi ang haya, hindi ka pwedeng sumayaw sa harap ng iba. Lalo na babae ka, hindi ka pwede sumayaw sa harap ng ibang tao, lalaki o babae na nandiyan ka umiindak at narinig yung boses mo. Hindi pwede. Ito pa. Ang haya na tinatawag na low self-esteem. Ano bang ibig sabihin nito? Yung mga magaling sa English dyan. Muhammad, ang galing yan. The low self-esteem. Haya na kung saan ay the law of self-esteem. Ibig sabihin, yung kumbaga parang ganito eh. Wagamtun nas. Sa wikang Arabic, wagamtun nas. Minamalit mo ang tao. The low esteem, ibig sabihin minamalit mo ang tao, ang kapwa mo tao. So, minamalit mo ang tao. Ibig sabihin, isa sa part ng alhaya, para bang, bobo naman ito classmate ko, bobo to, bobo. Matalino ako yan. Yan, wala yan. Mas ano ako dyan. Matalino ba ako dyan? Matalino ako dyan. Magtagtatili-talinuan yan, pero wala yan sa akin. So, ganun, ibig sabihin, minamalit mo yung kapwa mo. So, isang bagay na hindi mo dapat gawin yan. Yung, alimbawa, bakit pa nag-lecture-lecture yung tao na yan? Hindi naman niya marunong sa Arabic. Isipin mo yan, sasabihin niya ganun.
So ibig mo sabihin yung mga Muslim na nagbalik Islam, hindi na pwedeng mag-lecture yan? Bakit ka makikinig dyan? Hindi yan marunong sa Arabic. Ha? Bakit yan bang mehiya? Hindi ganun ang daya. May daya to na narinig, sabi niya, pag na merong nagle-lecture na hindi marunong sa Arabic, huwag kayong makinig. Ha? Napakaraming daya hindi marunong mag-Arabic. Sinong mga daya ang kilalang-kilala na hindi marunong mag-Arabic na pinapakinggan ng mga tao? Sige nga, sabihin niyo sa akin. Ayaw niyo ba kay Zakir Naik? Si Zakir Naik, marunong mag-Arabic? Hindi. Hindi namin kilala yung Ustad. Hindi. Si Zakir Naik, Indiano, naksikat na tinatawag na daya. Oh, nakikinig ba kayo sa kanya? Magaling English yun, di ba? Ha? Magaling English yun, di ba? Kung magaling mag-English yun, hindi marunong mag-Arabic yun. So pag sinabi mong ganun, sino magdadawa sa mga Indiano? Sino magdadawa sa mga Indiano? Hintayin pa bang marunong ka ng Arabic samantalang maraming translation ngayon ng Arabic sa English at iba't ibang wika? So sabi ng daya na ito, pag hindi ka marunong mag-Arabic, hindi ka pwedeng magdawa, hindi ka pwedeng mag-lecture. Sino nagsabi sa iyo? Belittling another person, minamalit mo ang iyong kapwa-tao. Si Rashid Indasan, marunong mag-Arabic? Hindi. Ay, lang. Mild lang, hindi naman siya sa Arabic. Pero kinikilala si Rashid Indasan. Kahit hindi marunong mag-Arabic, pero yung mga translation, marunong siya sa Arabic. Pero hindi ibig sabihin na Arabic na talagang ano. Pero pagdating sa tinatawag na akida, tamang pagpapaliwanag, kayang-kaya niya. Tapos sasabihin mo, hindi ka pwedeng pakinggan. So minamaliit mo ang iyong kapwa-tao. Ibig sabihin, ikaw ang hindi dapat pakinggan. Ikaw ang hindi dapat pakinggan dahil bakit? Minamaliit mo yung kapwa mo. Instead na magpaliwanag ka ng maayos na hindi lahat ng tao ay gano'n na hindi na pwedeng magpaliwanag. Si Barcelon, marunong bang mag-Arabic? Marunong siya Arabic dito. Yung Arabic na dito, marunong siya. Pero yung i-translate niya yung pinakamalalim, hindi. Pero nagdadawa siya. Maraming nagdadawa, hindi marunong mag-Arabic. So pag minaliit mo yon, samantalang si Allah, anong sabi niya? Anong sabi niya sa Quran? Sa Suratul Rum? Wa min ayati, sabi niya, isa sa aking mga tanda ay ginawa ko sa iba't ibang wika ang tao. Al-sinatukum, ibig sabihin ng ginawa niya sa iba't ibang mga wika ang tao upang magkaunawaan sila. So isa yun sa mga tinatawag na haya. Huwag mong maliitin ang tao. Kasi pag minaliit mo ang tao, anong pumasok sa'yo? Kibir. Haya ba? Kibir ang pumasok sa'yo. Kibir nang pumasok sa'yo, hindi na haya. Al-kibir, Hindi mo nakapasok sa anong ibig sabihin ng kibir? Batarul haq, wagamtun nas. Ibig sabihin ng kibir, batarul haq, pagtanggi sa katotohanan. Pagtanggi sa katotohanan at pagmamaliit sa kapwa nilalang. Minaliit mo ang kapwa mo nilalang. Tinanggihan mo ang katotohanan at minaliit mo ang kapwa mo tao. Huwag ganon. Kasi bakit? Bawal sa atin ang maliitin natin ang kapwa-tao natin. Hindi natin pwedeng maliitin siya. Sapagkat bakit? Mahulog tayo sa kibir. Instead na haya, ang ating hinahanap, magkaroon tayo, ang papasok sa atin ngayon ay tinatawag na kibir. Ano ba yung kibir? Pagmamalaki, pagmamayabang. Pagmamayabang. So hindi po pwede yun. So isa yan sa mga tinatawag na sinabi ni Ibn Qayyim rahimahullah na ang haya ay isa sa mga bagay na kung saan yung pagmamalit sa kapwa-tao para kay Allah subhanahu wa ta'ala na ang kanyang alipin tapos na tayo dito. One. So sinabi pa rito ni Ibn Qayyim rahimahullah na ang origin ng haya, ito ang
ito ang isa sa mga palatandaan na level ng mga taong tinatawag na mga elite. Mga elite na mga tao. Ano ba yung ibig sabihin ng elite? Ha? Mga elite ba? Mga special? Mga elite na tao. Kumbaga sa kumbaga sa mga PNP, merong mga elite eh. Special na mga special forces. Panalahan mo yung sa mabiling tawag. Hindi, libro, sinusunod ko lang. Pati yung mga English, malalalim yan. Sinusunod ko lang. Wala akong magagawa eh. Yun yung paliwanag eh. Alangan naman, papalitan ko. So yun ang sinabi dito ni Ibn Qayyim rahimahullah. Isa ito sa mga, sabi niya dito, ang sinulat ni Abdullah Al-Ansari Al-Harawi, state na ang Manazil Az-Zirin, As-Sairin, Al-Haya ay isa sa mga level ng mga taong elite. So, ibig sabihin, hindi basta-basta, pag ikaw ay taong may haya, tinataas ka ni Allah. Isa ka sa mga the best. Kasi yung mga taong walang hiya, paano ka itataas? Walang hiya ka nga eh. Hindi ka nahihiya kay Allah. Hindi ka nahiya kay Allah. Hindi ka nahiya kay Allah, hindi ka nahiya sa kapwa-tao mo. So, paano ka maging special kay Allah, kung ikaw mismo sa sarili mo, walang hiya ka. Kaya pinili ang Islam bilang ating pananampalataya dahil ang Islam ay pananampalataya na may hiya. Islam lamang nagtuturo ng tamang pananamit, tamang pananalita. Tingnan mo pa ang isang hadith. Sabi ni Propeta Muhammad SAW, huwag kang labis na anong sinabi mo kanina? Nung sinabi kong elite, anong sabi mo? Masyadong? Malalim mga English. Tapos anong naramdaman nyo? Anong ginawa nyo? Hindi, nung sinabi niya, anong ginawa ninyo? Hindi, nung siya ay nagsabi na Ustad, malalim masyado yung ano mo, anong reaction nyo? Yun! Sabi ni Propeta Muhammad SAW, huwag kayong masyadong tumawa. Dahil ito ay pumapatay ng puso ng tao. At tinatanggal, nawawala ang liwanag na tanda ng iyong pananampalataya sa inyong mukha. Ang labis na tawa, ang labis na pagtatawa, pumapatay ng puso ng tao. At ang liwanag na tanda sa iyo ng iyong pananampalataya ay nawawala. Kaya ang pagtawa, hindi pwedeng labis-labis. Hindi pwedeng labis-labis. Oo. Kaya huwag tayong labis-labis dahil bakit? So, isa ito sa mga tinatawag na pamamaraan na tinuro sa atin ng Islam, ang al-haya. Ganon siya, ang tinuro sa atin, nakala natin, damit lang yata ito eh. Sa pananamit, sa pagtatakip ng buhok. Hindi, panlalaki at pambabae ang tinatawag na al-haya. At ang pinaka number one na haya na unang-unang binigay sa atin na halimbawa ay si Adam alayhisalam. Si Adam alayhisalam at si Eve, nang siya ay humarap kay Allah, nang siya ay hinuway niya si Allah at nakita nila ang kanilang sarili, nahiya sila, tumakbo sila. Dalawa yung hiya niya eh. Panloob at panlabas. Nahiya siya dahil siya ay nakahubad. Ano pa yung pangalawang hiya? Dahil sa kanilang pagsuway, dahil sa kanilang pagkalimot, pagsuway nila kay Allah, nahiya sila ngayon. So dalawa ang kanilang hiya. Hiya na spiritual, pagsuway kay Allah, at hiya na nakita nila ang kanilang panloob na katawan. So nang sila ay nagkaroon ng hiya, anong naramdaman nila? Pumunta ba sila ng kamera? Manap pa ng kamera at nagpanty na lamang at sumasayaw? Hindi, di ba? Bagkus naghanap si Adam ng ano? Kumuha siya ng dahon at inakap na yung sarili niya. Yun ang dapat gawin ng isang tao. Ngayon hindi. Nahihiya siya na may damit. Tinatanggal niya yung damit niya. Ganito ngayon yung style ng mga
ng mga kupar, ng mga hindi Muslim. Ay, wala ginagawa ng ano wala nang kanang pananampalataya. Ano pang hiya na hindi nila, ano pang haya ang kanilang sinuway ngayon? Ano pa yung hiya na ginagawa nila ngayon? Sa anak ni Adam, Hindi, tao nga. Ano pang hiya? Dalawang minuto na lang tayo. So, okay, Kel. Hanggang dito na lamang. May tanong pa ba? Tanong, Ustad. Sabihin nyo dyan, naka-open ba kayo? Sige, kasi diretso na. Kung sino may katanungan, mag-open na lang yung sa inyo. Tapos parang Isa-isa lang magsabay-sabay magsabay-sabay mag-unmute kasi mag-ano kayo dyan. Mag-echo. Sige, isa-isa lang kayo mag-unmute kasi mag-echo kayo dyan. Sabihin nyo daw dyan. Sabihin nyo kay Michael, kung may tanong kayo. Sino tatanong? Huwag kayo magsabi-sabi Huwag nyo dyan. Para makita ng iba kasi marami tayong audience na mga sister. bro, ayun. Tanong. Ano daw pa? Hindi siya nagtatanong, ito yung magtanong dyan. Ikaw naman nagtaas ng kamay eh. Jalan. Tanong na lang sa mic. Sakit pa lang tayo yan. Tuloy ako eh. Kaya yun, isang halimbawa na kaya. Kumbaga wala akong hiya. Pero tanong. Magtanong na kayo kasi Ay, para tanong, yung mga sister, maraming sister ang nag-aabang ng tanong. Nagtuturuan pa. Yung Paki-open nagtaas ng kamay. tanong lang, nakabukas sa mic ko. Assalamualaikum Ustad. Salam. Ang tanong ko lang po yung al-haya ay isa ba yun sa di dapat asawahin na babae? Ang haya ay Al-haya. okay. Anong tanong mo? Marinig. Isa sa mga kuan yun sa hindi dapat asawahin yung wala yung Ustad, al-haya. ang katanungan ni Amir Tama ba ay ba? isa ba siya sa katangian ng babae na hindi dapat asawahin? Ganon. Ang tanong ay Wala siya. Sabi kang sa babae pwede makasawahin. Di ba sa kanya hindi? so yun ang Isang katanungan. babae ay hindi ba nararapat asawain na dahil sa siya ay walang haya? Yun ba yun? Oh, yun ang Kaya- katanungan niya. Kabilang ba siya? Maraming salamat sa katanungan. Yung 10 binigay na halimbawa na 10 halimbawa na binigay ni Ibn Qayyim, kapag ang tao wala doon sa 10 yaon, wala siyang haya. Ngayon kung walang haya, natural, ang alam mo, pag walang haya, walang iman. Pag walang iman, hindi mo pwedeng mapangasawa. Kasi bakit? Sa Islam, sabi ni Propeta Muhammad SAW, kapag may dumating sa inyo na isang tao at hinihingi sa inyo ang pahintulot na mapangasawa niya, halimbawa may anak kang babae o isang lalaki na Muslim may anak siyang babae, dumating ang isang lalaki at hiningi niya ang pahintulot ng kanyang ama na mapangasawa yung kanyang anak, anong dapat na makita mo sa isang lalaki? Anong dapat makita sa isang lalaki una? Pananampalataya at saka? O nga, yun nga, pananampalataya nga at saka yung reliyon niya, yung iman niya. Ano yung pangalawa? Di sa pag-asawa, dahil pag-asawa yung tanong niya eh.
Sino ba yung babaeng pwedeng mapangasawa? Yun ang ibig niyang sabihin eh. Na, kumbaga, paano mo hanapin ang isang babaeng pwedeng mapangasawa? Ngayon, kailangan makita mo yung katangian na ito. Ay, halimbawa dito, yung isang taong pumunta sa isang lalaki na hiningi niyang paintulot niya na mapangasawa niya nung lalaking dumating, mapangasawa niyang anak nung lalaki. So, yung ama dapat makita doon sa lalaking yun at sa babaeng yun ang dalawa o tatlong katangian. Dalawa muna. Mabuting tao, ano, para mapatay. May pananampalataya, ibig sabihin, reliyon, ano pang pangalawa? Hindi. Ugali. Hindi. Nasa kami trabaho. Hindi. Ugali. Ano yun? Mabuting tao, sir. Ano sa mabuting tao? Mabuting pag-ugali. Al-khuluq. Ibig sabihin, kailangan na yung pananampalataya, tingnan mo, ano ba ito? Muslim, okay? Hindi lamang Muslim. Titingnan mo yung kanyang pananampalataya. Ano ba yung pananampalataya mo? Hindi pwedeng Muslim lang, pero yung pananampalataya niya, iba yung kanyang paniniwala. Halimbawa, Shia pala siya. O siya pala'y Asyaira, o siya pala'y Kawarij. Titingnan mo yon. Alamin mo, bigyan mo siya ng example ng paniniwala kung talagang yung pananampalataya niya ay tama. Pangalawa, yung pag-ugali. Kailangan yung lalaki, alam mo kung sino yung pamilya niya. Kaninong pamilya ka? Pamilya niya, nagbebenta ng droga, nagbebenta ng alak, nagsasayaw sa beer house. Ay, hindi pwede yun. Hindi pa pwede yun. So, kailangan tingnan mo yung kanyang sana kung itong lalaki na ito ay may mabuti bang pag-ugali. Kaya tinitingnan din natin yung mabuting pag-ugali nung lalaki at babae, vice versa yon. Lalo-lalo na yung lalaki. Kasi yung babae, maaaring siya mananampalataya pero mahina. Pero ang pinaka-importante yung lalaki. Kasi yung lalaki ang siyang siyang magdalala sa kanilang dalawa. So kaya ang babae, unang-una, kung gusto mo siyang mapangasawa, dapat, kung makita ang pananampalataya, mainam at mabuting pag-ugali. Yun. Hindi naman ibig sabihin na, kasi sa Islam, pwede natin mapangasawa yung Christian na babae. Di ba? Basta't ito ay Christian na hindi katulad ng Christian na pumunta sa beer house. Kasi may mga Christian, kahit sila Kristiyana, hindi sila hindi sila tawag na ito, hindi sila mga pasaway. May mga Kristiyano na mga mabubuti rin. So pwede natin mapangasawa yon. Pagdating sa babae lang. Pero yung lalaki na Kristiyano, hindi pwede mapangasawa ng isang babaeng Muslim. Kailangan Muslim na mananampalataya at may mabuting pag-uugali. Yun ang dapat nating makita. Ano example ng mabuting pag-ugali? So, hindi na natin pabayan. Ang mabuting pag-ugali, siyempre, binigyan halimbawa sa atin si Propeta Muhammad, si Propeta Musa, alayhisalam. Di ba? Si Musa, alayhisalam, nung siya'y tinawag, inimbitahan ng ama ni Shuaib ba yun? Ni Jethro. Tapos sabi niya doon sa babae, dito ka sa likod ko at magdala ka ng stick, kahoy, na kapag naglalakad tayo, pag nagkamali ako, sabi niya, magsenyas ka lang para ibig sabihin, may sign na saan ako dadaan. Hindi na ako lilingon sa kanya, hindi ako makipag-usap, iniiwasan niya yun. Kasi bakit? Dahil para sa kanya, bawal yun. Hindi pa siya propeta, ha? Hindi pa siya nag-umpisang propeta, pero tingnan mo yung ugali. Ugali ni Musa alayhisalam. Kaya siya yung kagaya ni Propeta Muhammad. So, kaya tinitingnan natin sa ating bilang mga Muslim, yung babae, tinitingnan niya ang ugali ng lalaki. Paano sa diring gawin? Paano yung naglalakad ng stick? Kasama yung babae? Nasa likod. Babae. So, yun ang isa sa mga halimbawa ng mabuting pag-ugali. Na kung saan, dalawang ito kailangan makita natin. Pananampalataya at mabuting pag-ugali. So, yun yung bro, na ang importante yung lalaki talaga. Kasi yung babae, importante rin, siyempre, di ba? Pero hindi ibig sabihin na mas perfect sa'yo. Ayan, sana malinaw yun. Kay So, Brother meron pa- Amer yun. Tanong ni Brother Amer.
Ustad, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanong ko lang, Ustad, saan binaba dito sa bansa ay dito sa mundo si Propeta Adam at saka si Eva? Si Hawa. Ayun, yung tanong niya, Ustad. Nagkasala Saan daw sila. binaba si, ano? Saan sila binaba dito sa saang bansa? Saan sila nagkasala? Hindi, nung nagkasala sila. Kung binabana sila sa lupa, Anong lugar daw? Nung nagkasala si Adan at si Eva, Eva. Hawa, si Hawa. Yung, yan, sa yan lugar. dalawa kasi yung ano dalawa yung maliwanag nila. Sinasabi nila nung binaba si Adan at Eva sa Sri Lanka. So majority, meron naman nagsabi nagkahiwalay sila. Ang babae sa Jeddah, yung lalaki sa dito raw sa nagkatagpo sila. Pero sa sa tinatawag na Tafsir Ibn Kathir, yun nga sinasabi nila sa India, sa part ng India kasi yung Sri Lanka part ng ano pa yan, kumbaga sa India. So yun ang majority na nagsasabi. Pero Allahu alam kasi dito yung dito talaga sila na kumbaga naninirahan. So paano sila nakarating dito? Sabihin naglakbay sila. Allahu alam. So ang importante doon ay alam natin na binaba sila. Hindi lamang silang dalawa. Tatlo sila. Kasama si Satanas. Binaba sila at sinabihan sila ni Allah na kayo ay magkakaaway sa bawat isa. Kaya si Satanas, yun ang kanyang role. Hindi lamang si Adan ang sinubukan. Sinubukan pati si Satanas. Si Satanas, sinubukan siya na pinakita sa atin kung gaano siya kasama. Gaano siya kasama. Kasi hindi siya magiging tinatawag na founder ng kasamaan, kundi siya talagang masama. Kaya si Satanas, siya yung pinakamasama, binabasa sa mundo, kaya siya yung nag-propagate ng kasamaan. At si Adam naman, siya naman yung simulan ng pagtuturo ng kabutihan. Sa kanya nagsimula ang tinatawag na al-haya, na tinuro sa kanya ni Allah. Yun, malinaw yun. Alhamdulillah. So, sino pa? Sa mga babae po, mayroong tatanungan dyan? Sa mga sister natin dyan? Gusto natin marinig yung mga tanong ng mga sir kasi para sa kanila talagang lecture, mas sa kanila majority. So may tanong po sa mga sister natin dyan? Wala po. Wala pong tanong. Inshallah Ustad, sa huling payo po para sa kasi 2:40 na. Okay. So, muli, bismillah, alhamdulillah. Sa ating mga kapatid sa panampalatayang Islam, napakahalaga po sa atin ang ating paksang ito patungkol sa tinatawag na al-haya, modesty, sapagkat tulad ng sinabi ni Propeta Muhammad SAW, al-haya layati ila bikairin. Ang haya ay wala siyang maibibigay sa atin maliban na ito ay kabutihan. So ang kabutihan na ito ay ang haya, ito ay isa sa mga tinatawag na part ng tinatawag na pananampalataya natin. Ito ay magkasangga ang iman at ang haya, na kaya hindi lamang po dahil tayo pinanampalataya at hindi na tayo nahiya. So pakatandaan natin, kapag tayo po ay nawalan ng haya, mawawala rin po ang ating pananampalataya. Kaya importante sa atin, mga kababayan, mga kalalakihan, ang panatilihin natin ang ating pagiging isang mahiyain. Haya, ibig sabihin, hindi lamang sa pananamit, hindi lamang sa hijab, kundi sa lahat ng bagay. Maging ito man ay sa pakikitungo, sa pag-ugali, sa paggawa ng kabutihan, kawang-gawa, sa tamang pagmamahal, pagkatakot, mabuting pagkatao, kindness,
mapagkatiwalaan na pagmamahalan ng mga mag-asawa, ito man sila man ay may pagitan, mananatili ang kanilang hiya. Nahiya siyang, nahiya siyang suwayin ang kanyang asawa dahil nandun ang kanyang pagmamahal at kanyang pananampalataya, takot niya sa kanyang Panginoong Diyos na si Allah. Kaya pananatili natin ang ating protection natin sa ating sarili na huwag hiwalay sa atin ang tinatawag na alhaya upang manatili sa atin ang ating pananampalataya. Naway gabayan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala at bigyan niya tayo lagi ng tawfiq na maunawaan natin ang mga bagay na dapat nating maunawaan. Sapagkat napakabigat ang bagay na ito maliban sa mga taong hindi binigyan ng tinatawag na pangunawa. Binika nga ni Allah, sabi niya, yu'til hikma mayasya fakad utiya kairan katiran. O man yu'til hikma fakad kairan katiran. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sino man ang binigyan niya ng tinatawag na hikma, ibig sabihin, binigyan siya ng kaalaman na may pangunawa. Kasi iba yung kaalaman na walang pangunawa. So binigyan siya ng kaalaman, may pangunawa pa, magkasabay ang dalawa, magkapatid. Ang sala, sakat. Ang haya, iman. Ang kaalaman, pangunawa. So hindi lamang kaalaman, kundi kailangan din ng pangunawa sa isang kaalaman. Sapagkat kung wala yung pagkaunawa sa kaalaman, tunay na siya ay hindi nabigyan ng maraming kabutihan. Kaya pag siya'y nabigyan ng tinatawag na pangunawa, nabigyan siya ng napakalawak na kabutihan. So yung mga kapatid sa panampalatayang Islam, pinakamahalagang bagay na meron tayo dapat, laging may kasama at kapatid ang bawat isa. So maraming salamat po sa inyong oras, panahon na tayo po ay magsama-sama tuwing every week sa ganitong pag-aral. Naway gabayan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala at bigyan tayo ng kabutihan sa mundong ito at sa kabilang buhay. Amin. Amin. Alhamdulillah, jazakallah ya Ustad Muslimin. Alhamdulillah, so napakaganda niyo pong naibahagi sa araw na ito. Inshallah. So naway nakapulutan natin ang aral, ang mga binahagi sa atin ni Ustad Muslimin, lalong-lalo na sa ating mga sister diyan. Inshallah ay naway isabuhay po natin ang mga natutunan natin sa araw na ito sapagkat yun ay napakahalaga para sa proteksyon natin sa sarili. So, alhamdulillah, naway magkita-kita po tayong muli sa ganitong mga oras din, inshallah. At biyayaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pagsunod dito. At naway tayo ay mag-reflect sa ating relihiyon bilang mga Muslim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.